Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Yung isa mga ka-farmers, instead na kumain, nandito sa aking likuran nagpapasaway. Dito muna. Mabilisan yung ating pag-prepare, paghahanda ng ating mga patuka ng ating alaga. Dahil mayroon tayong event, ang una kong ihahanda yung pagkain ng ating Peking duck mga ka-farmers. Yung ating event mga ka-farmers, bukas ay binyag ng aking bunso. Di ko alam kung bunso na yan mga ka-farmers. Binyag mga ka-farmers. Kami lang ni Mrs. yung magluluto. Nandun si brother sa amin, sa side ng aking nanay. Kukuha siya ng lechonin. Kaya wala siya dito sa farm. Kahapon siya ng hapon na umalis. Tapos ngayong umaga, pabalik na siya dito para dalhin yung lechonin. Yung ating isang black pigs, maganda talaga pag mayroong alaga mga ka-farmers. Mayroong matatakbuhan sa pangailangan natin. Hindi na natin kailangan bumili. Bukas yung binyag mga ka-farmers. Sa mga gustong maging ninong, baka naman. Mamayang hapon, simula 1 o'clock, gagawa ko ng decoration. Ako din ang gagawa ng decoration mga ka-farmers. Ipapakita ko sa inyo yung aking abilidad sa paggawa ng mga decoration na aking napabayaan. Aking babalikan kung marunong pa ako mga ka-farmers. Oh, baka naman mga ninong, baka gusto may mag-sponsor sa binyag ni baby. Nagpapasalamat ako ng advance. Ayan. Ito yung ating pagkain ng ating Peking duck mga ka-farmers. Banana trunk at saka Integra 1000. Ayan. Pagkatapos natin ihalo, lagay natin dito sa isang lalagyan. Sabay-sabay natin papakainin yung ating mga alaga. Gagawa pa kasi ako ng board, yung parang backdrop mga ka-farmers. Baka hindi matuyo yung pintura pag hindi ko magawa agad. Mahirap talaga yung gusto mong maging espesyal para sa inyong mahal sa buhay, para sa inyong anak. Siyempre gusto pa rin siya makaranas ng magandang arrangement. Kahit busy, gagawin ko ho ang lahat. Alang-alang sa aking bibi. Yung aking mga bibi dito, ito yung pagkain. Marami yung aking bibi dito mga ka-farmers. 50 piraso. Ito naman para ito sa ating alagang na ba ito. Kaya ako pinaghihiwalay kasi ang aking purpose, yung pinag-ahalo natin na commercial feeds ay iba-iba. Katulad nito, hinaluan natin ng Gallimax 21. Bumili ako kahapon pagpunta ko ng Tacloban. Kasi dito sa amin, medyo probinsya, may kamahalan na mga ka-farmers. Kaya ito, bumili ako ng Gallimax 21 para yung pangingitlog na ating mga alaga maging sustainable at maging maganda egg production mga ka-farmers. Bigyan natin sila ng semi-organic. Haluin natin ng maayos para makain nila lahat. Busy tayo palagi araw-araw. Tulad ng naunang video mga ka-farmers, nakita nyo naman gumagawa tayo sa ating shop. Sumabay pa yung binyag ni Bibi. Kailangan na mabinyagan dahil base sa mga Kristiyano, hindi pa daw pwede ipunta dito sa farm, travel ng malayo pag hindi pa nabibinyagan. Ako mga ka-farmers, open po ako sa lahat mga ka-farmers. Kahit po anong relihiyon, saludo po ako. Basta't wala lang ginagawang masama, wala lang
nasaktan na tao, walang naagrabyado. Muslim, kahit na ano mga ka-farmers, handa akong makinig. Hindi ako katulad ng iba, hindi naman lahat, na sinasabi na ito, ganito, masama yung religion. Sa akin mga ka-farmers, sa paglalakbay ko ng mga ibang lugar, napunta ko ng mga ibang lugar, natutuho ako. Sabi sa akin ng isang tao, pwede ka naman magsimba kahit anong religion, basta lahat ng mga ganda, yun ang ipasok mo sa isipan mo at sa puso. Totoo nga naman. Kasi ang tawag dyan is respect sa ibang religion, di ba? Kailangan na magrespetuhan ho tayo kahit ano pa ang religion mo. Hindi naman po pwedeng sabihin na yung mga Roman Catholic kami ho ang tama. Kasi paano yung mga Buddhist, mga iba-ibang mga religion mga ka-farmers, paano yun? Hindi sila tama. Para sa akin mga ka-farmers, iisa lang ang Panginoon. Magkakaiba lang ang pananampalataya sa bawat culture mga ka-farmers. Para sa akin yung mga ka-farmers, opinion ko yun mga ka-farmers. Kaya kung meron din kayong opinion, yun po ay taos puso kong nirerespeto yun. Ayan na. Ito yung banana trunk na may halong Gallimax 21. Pagkatapos paghaluin, ilagay sa isang bucket. Ayan. Sabay-sabay yung papakain natin. Para sa ating mga ka-farmers na nandyan sa Middle East, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para sa ating mga kababayan na maganda yung kalagayan, pagdasal po natin yung ating mga kababayan na nandun sa naiipit sa kaguluhan. Ito yung last. Una ko itong ginawa mga ka-farmers, unang araw na pinaghiwa-hiwalay ko lahat ng pagmimix. Ang halo ko naman dito ay crumble premium. Ito ho yun. Para naman ito sa ating mga alagang native na manok, Muscovy duck, at saka yung Bengala mga ka-farmers. Yan po yung ating ibinibigay. Meron akong hinog na saging doon, yung katulad ng aking mga sinasabi na mayroong buto mga ka-farmers. Matanda na, napakita ko sa inyo para ma-imagine nyo ito. Sa araw na ito, patakbo-takbo ho tayo dahil nga naghahabol tayo sa oras. Ito yan mga ka-farmers. Siguro naman sa inyong lugar marami ho ito. Pakita sa inyo. Dito yan. Maraming buto ho yan. Yan, ginagawang suka ho yan. Piniperment ng ilang araw, ilang buwan para maging suka. Pwedeng ihalo natin sa ating mga alaga. Pero since wala tayong oras, mga hinog naman yan, kahit isabit lang sa kanilang kulungan, ay tutukain nila yan. Pagbalik natin mamayang hapon, wala na yan. Bukas mga ka-farmers, dahil ang binyag ay 7 AM in the morning, dahil yung mga pare is busy pag Sabado din. Pag linggo nga hindi sila tumatanggap dahil marami silang inaasikaso daw, meron silang merong kasabay ng mga event din, anniversary dito sa poblasyon ng aming lugar, hindi sila tumanggap. So Saturday morning, yung kainan is 10 AM in the morning pa lang. Tapos munting tagay-tagay, kwentuhan, hi and hello. Ganun ang mangyayari bukas mga ka-farmers. So bukas, hindi tayo nakapang tawag dito? Nakapang huron. Tawag dito sa amin sa ganitong lugar, huron. Ayan. Ni-enjoy ko lang yung aking buhay mga ka-farmers. Sobrang busy mga ka-farmers, pero grabe. Busy na may konting stress.
yung stress talaga nandyan yan. Kahit na saan ka man, anong trabaho, yung pagod nandyan din. Nasa sayo din yan kung paano mo i-manage mga ka-farmers. Ang ginagawa ko, huwag lang tayo magpa-stress masyado. Huwag tayong magpadala sa ating mga nangyayari araw-araw. So ito na yun, yung ating banana trunk na mayroong premium crumble. Iwan ko, mayroon silang tinatawag na premium, mayroong hindi. 1 peso lang naman yung diferensya ng presyo. Ito yon mga ka-farmers. Let's go, ibigyan na natin. Ito yon mga ka-farmers. Medyo masabaw ng konti. Gustong gusto ng ating black pigs para hinihigop niya. Ang ating naman na mixture nito is starter at saka ang tawag nito, kalimutan ko. Kayo na lang ang comment nyo na lang mga ka-farmers. Nabanggit ko yan sa una kong video. Ayan. Pinabuka ko na yan at una natin papakainin yung ating black pigs mga ka-farmers. Napakaswerte ng ating alagang black pigs. Siya muna ang nauuna lagi. Yung ating quick heal na in-spray mga ka-farmers, napakamabisa. Ayan o. Pangatlong araw ngayon, dry na dry na o. Ganda ng quick heal mga ka-farmers. Sa tingin nyo mga ka-farmers, simula ng ating binili, times 3 na ata yung laki mga ka-farmers. Sobra 1-1 pa lang to. Yan mga farmers. Galing. Gulo nyo ha. Utakan pa rin kayo. Okay. Loaded yung iyong pagkain ngayon dahil meron na tayong shredder. Sa una medyo nabibitin mga ka-farmers nung wala tayong shredder. Ang tagal, minsan umaabot tayo ng 1 oras kakagayat. Ngayon 10 minutes tapos na. Lalo na pag lumaki yung ating mga Peking duck na 50 piraso mga ka-farmers, grabe ang lakas nun. Times 2 na yung dami ng ating iahanda na organic na patuka mga ka-farmers. Gustong gusto kong paramihin yun dahil wala dito sa lugar na ito. Kung meron man siguro, hindi natin makita sa Facebook, hindi pinopost sa online. Kasi naghanap ako sa mga online. Oh, nandun yung isang titra sa labas mga ka-farmers. Tumakas ka kasi. Nalit ka tuloy. Papalamasin natin yung ating mga Peking duck mga ka-farmers para maluwag na yung kanilang pinaka dito kanila. Yung ating mga nisip nagwawala mga ka-farmers.
Oh. Excited sila kumain mga kaparmers. Dito. Ipul nyo pa yung ating mga Peking duck mga kaparmers. Laki nito oh. Siya yung hari. Sarap tingnan mga kaparmers, no? Wala na. Ubus na. Grabe kayo. Dito. Ito yung ating last na pinakain mga kaparmers. Yung ating gagawin, sabay-sabay naman natin lalagyan ng mga tubig. Ang aking style, sabay-sabay yung pagpapakain, yung ating mga laga, then kasunod na yan yung tubig. Sakto lang yun, tapos na silang kumain at iinom na sila. Tapos na akong magpakain ng mga alaga mga kaparmers. Ngayon naman, maghahanda ako sa mga decoration para sa binyag ng aking baby girl. Samahan niya ako mga kaparmers sa ating mga material, mga scrap na pwede nating pagandahin, maging bongga yung ating mga event kahit sa simpleng paraan lang maibigay natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na yung ating mga anak mga kaparmers. So gawa tayo ng paraan. Ito yung mga kaparmers. Ano? Ano? Yun yung aming lelechon. Bye. Gumagawa kami ng arko. Ito yung arko pala. Gagawin nating backdrop para sa binyag na baby. Biarin daw. Aray. Ito kamay ko, tinitira nyo. Hello. Lakas kumain mga kaparmers.
Pero ito pwede loabon lang. Ayan. Isan. Ayun. Ito. Sunda. Oh God. Kaya niya ang hon. Sundan lang. Napakagandang design mga kaparmers, oh. Wow. Grabe. Meron pang insekto na kasama. Stick. Sundang tay. Pa natin. Ito na yon mga kaparmers. Yung ating gagamitin galing sa gubat. Ayan. Monstera. Libre lang to. Leather fern. At saka bumili ako ng artificial sa Lazada. Alam nyo na yan. Ito yung ginawa ko kasama si Kuya Niknik na ating munting art. Gagawin nating backdrop. Ito yung tatlo na yan. Yan yung ating hiniram. Ginawa. Itong dalawa na ito, na parang rehas-rehas. Ayan. Kabilaan, hiniram ko yan para matakpan. Hindi ko ginamit yung stage kasi hindi ma-emphasize, hindi makikita yung ating decoration. Para pagtingin ng bisita, kitang-kita yung ating elegante, panalo na dekorasyon. Papakita ko sa inyo yung aking abilidad, mga kaparmers. Tingnan ko kung hindi pa kumukupas. Ayan na kaparmers, simulan ko na. Yung lumot, kung nakita nyo sa nakaraang video, kinuha ko yan sa kahoy. So ito yon, basura sa paningin ng taga-probinsya. Taga-probinsya din naman ako pero nakapunta na ng city kaya alam na ang kalakalat lahat. Elegante itong tingnan mga kaparmers. Ito yun, nasa kahoy lang, dumidikit. Kung tawagin ito ay moss. Hindi ko man maipakita sa inyo dahil mabilisan yung aking paggawa. Bukas mga kaparmers, papakita ko sa inyo yung buong setup. Ayan na mga kaparmers, mag-alas 10 na. Ito yung ating finished product na ating ginawa.